Ito yung gamot sa tonsil or tonsillitis, guys. Nakakasimula lang. Yung na, nangangati dito or medyo masakit kapag meron tayong nilulunok. So, ang mas maganda dito yung hindi masyadong, hindi hinog. Hindi yung hinog, pero pwede naman yung malapit ng mahinog or yung hilaw. So, ang mas magandang gawin is, habang yung hindi pa siya binabalatan, hugasan mo, tapos, after mo nang hugasan, pwede mo nang balatan siya. Di ba may mga ganito, guys. Yan. So, yung mga, katas, yung ganon, mga katas. So, yun, makakatulong yun para magamot yung tonsil ninyo, guys. So, lagyan lang natin to ng suka. So, may mga tao din na hindi pala nakakaalam na gamot talaga ito talaga yung isa sa mabisang gamot. Kadalasan sa probinsya, guys, ito yung ginagamit nila. Kapag may tonsillitis, naghahanap agad ng papaya. So, yung dalawa kong anak, meron silang tonsillitis, nakakasimula lang, kaya para maiwasan natin yung mga pag-inom ng mga gamot, lalo na kung mga estudyante, guys, kasi yung mga kapag umiinom sila ng gamot, kadalasan naging mahina sa school. So masarap din naman to kasi malapit na tong mahinog. At yung tonsillitis, guys, nakakano yun, lalagnatin yung tao kapag meron yan, tapos hindi na agapan agad. So malapit na to. Malapit na to, guys. Suka lang ilalagay natin. Pwede rin lagyan ng konting asin. Suka tapos konting asin. So, para mas masarap, di ba? Yan, malapit na. Syempre, tatanggalin natin yung buto-buto nito, guys. Yung mga buto na nasa loob. Teka lang, kukuha lang tayo ng So, ayan, kukuha lang tayo ng chopping board para kapag tapos na natin tong balatan, i-ano na natin, i-slice natin ng mga, depende sa inyo, guys, pwede pa strips or pwede pa flat, depende na yan sa inyo. Kaya, importante talaga na alam natin kung ano yung mga basic na gamot sa mga kakasimula pa lang ng mga sakit, yung kaya pang agapan, para maiwasan natin yung mga kailangan natin bumili ng mga gamot na or kailangan pa-check up. So ito, guys. So gagawin ko dito is strips lang yung pag-cut ko. So hindi siya hinog. Para lang siyang hinog siguro sa camera dyan. Tingnan niyo. Tingnan nyo, kung ilan lang yung buto niyan, guys. Oh. 7 lang pala. 7 lang yung buto. Tapos, strips lang natin at lagyan ng suka. Yan, maalog na yung camera natin. So, pwedeng maanghang na suka, pwede rin hindi. So, since mga bata yung kakain ito, guys, hindi na lang maanghang. Tapos, lagyan ko na lang ng asin. Ayan. So, ito na. Tapos na nating ma-slice ng pa-strips. So, lalagyan natin ng suka at asin. Asin muna, asin. So, syempre, make sure natin na malinis yung ating kamay kapag ginagawa natin to. Laging malinis ang ating kamay. Suka.
So, ngayon, ito siya malapit ng mahinog or ang tawag doon, basta sa Bisaya, balbangaan. Tapos, kung hindi pa rin kaya nito, meron akong hilaw talaga guys, hilaw. Pero later na to, later. So, ngayon, ready na silang kumain yan. So, make sure lang din na yung tapos na sila sa breakfast or sa lunch. Kasi ano to siya guys, di ba may suka? Ba yung hyper, baka magka-hyper din dahil sa suka. Kaya ito na guys,